I tried so hard and got so far. But in the 20 taon na ang nakararaan, may isang mundo ang lumitaw na kung tawagin ay dungeon. Sunod-sunod na nagkakaroon ng mga kapangyarihan ang bawat individual sa ating mundo at ito ay tinatawag na mga skills. Nagkakaroon lamang ng 1% ang nakakagising ng kanilang mga skills sa isang populasyon. At pagkatapos ng mga kaganapan ay hindi na nila isinaalang-alang ang pagbuo ng isang organisasyon para sa mga taong nais na subukan ang kanilang mga skills sa loob ng isang dungeon. At ang organisasyon ay tinatawag na Adventurers Guild. At ang mga skills ay higit na kailangan para subukin ang isang napakalupit na dungeon. At walang sino mang baliw na magiging isang adventurer nang wala man lang ni isang skill. At dito na magsisimula ang kwento ng ating bida na si Saki Ayori. Na kung saan siya ay tinatanong ng isang receptionist na may halong pag-aalala kung talaga bang magpaparehistro siya bilang isang adventurer. Nag-aalala ito dahil sa mababa ang mga puntos ng kanyang status window. At wala din siyang skills. At kumpiyansa namang sinagot ni Ayori na wag nang mag-alala at irehistro na lamang siya. At may isang batang babae din na nagparehistro kahit wala itong skills. At tinanong siya ng receptionist kung talaga bang gusto nitong magparehistro kahit wala siyang skills. At sumagot ang batang babae na oo at ikinagagalak ko kayong makatrabaho. At sinabi ni Ayori sa kanyang pag-iisip na hindi niya akalain na meron pa palang mas baliw kesa sa kanya. Habang nagsasalita si Ayori sa kanyang pag-iisip ay may isang taong bigla na lang umakbay sa kanila at sinabihang bakit may 2 bata na magpaparehistro na wala man lang kakayanan. Ito ay isang pagpapakamatay. At ito pala ay si Mr. Fukumoto na isang veteranong adventurer. At siya na daw ang baalang magpakita sa 2 baguhan kung ano ang kalakalan sa loob ng dungeon. At sinabi ng receptionist na kung pwede siya na ang bahala sa 2 baguhan. At sinabi ni Iori sa kanyang pag-iisip na ang isang adventurer ay mayroong ranggo mula F na pinakamababa papuntang S rank na pinakamataas sa lahat. At yung mga nasa middle rank o C ranks ang may napakaraming veteranong adventurer. At sinabi ni Mr. Fukumoto na ipapakita na niya sa kanila ang daan papuntang dungeon. Total isa naman siyang C rank adventurer. At nang matapos sila sa reception hall ay umuwi na muna sila sa kanilang mga bahay at habang naglalakad ay sumabay din ito kay Iori. At tinanong ng babae kung wala din bang skill si Mr. Saiki Iori kagaya niya. At medyo kakaiba daw kung sa kanya mismo manggaling ang tanong kung bakit gusto ni Iori maging isang adventurer. At sinagot naman ito ni Iori, na ang pagiging isang adventurer daw ay kumikita ng malaking halaga. At gusto din niyang makamit ang kanyang mga pinapangarap sa buhay sa kabila ng kawalan niya ng skills. Kapag ang isang adventurer ay makatalo ng isang dungeon monster ay naghuhulog ito ng mahiwagang bato at ng mga kagamitan. Ang mga mahiwagang bato na ito ay masyadong mahalaga. Kahit na ang pinakamababang F rank ng mahiwagang bato ay nagkakahalaga ng 10,000 bawat piraso. At sinabi ni Iori na meron siyang dahilan para kumita ng malaking pera kahit na anumang mangyari. Dahil naninirahan siya ngayon kasama ang 15 anyos niyang babaeng kapatid. Sa dahilang naglaho ang kanilang ama't ina at siya na rin ang tomotusto sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Aminado siyang mahirap lang sila pero siya ay masaya. Nang makauwi na si Iori ay napansin niya na tahimik ang kanilang bahay. At tinanong ang kanyang kapatid na si Kotoha kung natutulog na ba ito. At nang siya ay makapasok na ay tumambad sa kanyang harapan ang nakahiga niyang kapatid sa sahig. At agad niya itong dinala sa hospital. At nang ma-check na ng doktor ang kanyang kapatid, sinabi niyang nagising ang skill ng kanyang kapatid. At ang skill na ito ay kumakain ng katawan sa sino mang nagmamay-ari nito. Ito ay tinatawag na incompatible skill syndrome. Ito ay bihirang sakit at ito palang ang pinakaunang kaso sa Japan. At ang tanging makakagamot sa sakit na ito ay ang makabagong treatment na ginawa ng mga Amerikano. At sinabi ni Iori na, hindi maaari, di ba napakamahal ang mga medical fees doon? At sumagot ang doktor na kung hindi siya nagkakamali, aabutin sa 500 milyon yen ang treatment.
At makikita ang lungkot sa mata ni Iori ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay gagaling ang kanyang kapatid. At pagkatapos ay napunta na ang eksena sa kung saan ay nagsasalita ang isang batang babae na nakasama niya kahapon sa Adventurers Guild. Ang sabi ng batang babae na alam daw niya na ang mga adventurers ay naghahabol ng kani-kanilang mga pangarap. At ito daw ang matagal nang inaasam ni Iori na makuha. At napatawa na lamang si Iori at sinabing ikaw talaga. Nang makarating na sila sa entrance ng dungeon kasama si Mr. Fukumoto may dalawang itlog din na naghihintay sa kanila. At sila yung mga veteranong matagal nang natingga sa pagiging sea ranker. Kaya ang trabaho nila ay ang i-guide ang mga baguhang adventurers. At tinanong ng tabachoy na may pulang buhok na parang tagtaran ng karne ng baboy si Mr. Fukumoto kung sila na ba yung sinasabi niya sa kanilang pag-uusap kanina. At sumagot ang isa pang si ranker na may halong pang-iinsulto na hindi daw siya makapaniwala na silang dalawa daw ay walang mga kakayanan. At nagsalita ang batang babae sa kanyang pag-iisip. Nakaramihan daw sa mga taong hindi nagigising ang kanilang mga skills ay tinatawag na mga walang kakayanan. Kaya ganoon na lamang kahalaga ang pagkakaroon ng isang skills o kakayanan. At pagkatapos ay nakipagkamay ang dalawang sea rankers nang may halong pang-iinsulto na nagsasabing ikinagagalak namin kayong makilala mga walang kakayanan. At marami kayong matututunan sa pamamagitan ng panonood ninyo kung paano magtrabaho ang inyong mga singers at obserbahan kung papaano nila igalaw ang kanilang mga katawan. At nabigla na lamang si Iori, na nakipagkamay na ang batang babae sa kanilang mga singers na may halong pagkabahala. Kaya wala na siyang nagawa kundi batiin din ang dalawa. Pagkatapos ay pumasok na ang mga singers sa gate ng dungeon kahit wala pa itong mga instruction para sa mga newbie adventurers. Sasabihin na lang daw nila ang mga rules habang naglalakad sila papasok ng dungeon. At sumigaw ang batang babae na pakiusap hintay. At sinabi ni Iori sa kanyang pag-iisip na mas gusto pa niya marinig ang mga patakaran bago sila pumasok sa loob ng dungeon. Subalit, walang kakayanan ha, kung yan ang kaso ano pala ang tinitingnan ko ngayon. Status window, pangalan, Seki Iori, HP, 50, Mana, 50, Attack, 10, Defense, 10, Endurance, 10, Agility, 10, Skill, Forbidden Restriction. At sinasabi niya na sa guild ay wala siyang skill. Ito ay dahil sa isa itong forbidden skill. Ang forbidden restriction ay simple lamang. Ang user ay pinapayagan na gamitin ang nakaraan nitong mahiwagang buhay kapalit ng skill points. At ang mahika na makukuha rito ay hindi nagkokonsumo ng mana. At sinabi ni Iori na magpapa-level up siya at kukuha ng skill point. At gagamitin daw niya ang mga skill points para kunin ang kapangyarihan na ginamit niya sa nakaraan nitong buhay. Sa madaling salita isa siyang reincarnation at sa nakaraan niyang buhay ay nagtagumpay siya sa paggamit ng mga mahika. At binyansagang the solitary archmage. Subalit hindi rin daw siya naging masaya sa kanyang buhay kahit na master na niya ang kanyang kapangyarihan. At pumasok agad sa isip niya si Kotoha ang kapatid niyang babae. At kahit pagsama-samahin pa do niya ang lahat ng mga nakuha niya sa nakaraan niyang buhay, ay hindi ito maikukumpara sa kanyang kapatid. 500 milyon yen, isang karaniwang halaga na mahirap kunin kahit na magtrabaho ka pa ng panghabang buhay. At wala ding saysay kahit magtrabaho ka pa ng hanggang kamatayan. At kaya daw siya naging adventurer ay para kumita ng napakalaking halaga sa lalong madaling panahon. Ganun pa man alam daw niya na hindi madaling kitain ang ganun kalaking halaga sa madaling paraan na kahit na ang mga S-rank adventurer ay nahihirapan ding kitain ito. Subalit hindi ito imposible sa kanyang forbidden restriction skills. At sisiguruhin daw niya na makakakuha siya ng malaking halaga para sa treatment kaya sinabi niya kay Kotoha na maghintay lang. Habang papasok si Iori sa entrance ay naabutan niyang nasa aksyon na ang tatlong C-rank adventurer. At nagsalita si Mr. Fukumoto habang nakatawa na sinasabing ito ay napakadali. At sa bagay isa lamang itong E-rank na dungeon. At tinawag niya ang dalawa na dapat ay tingnan nila sila ng mabuti. At ito daw ang ibig sabihin ng pagiging C-rank adventurer. At sumagot naman ang batang babae na gagawin daw nila.
At napansin ng batang babae na parang nadidismaya daw si Seki Iori. Meron ba daw siyang problema? At sumagot naman si Iori na wag na daw siyang alalahanin ni Miss Amami. Dahil ang mahalaga daw ay parang nag-e-enjoy naman daw siya. At sinabi ni Iori sa kanyang pag-iisip na sa simula pa lamang ay alam na doon niya na hindi sila tuturuan ng mga C-rank adventurer. Sa bagay mabuti na do ito kesa sa pagbantaan nila sila. At bigla na lamang nagningning ang mga mata ni Miss Amami habang sinasabing pangarap daw talaga niya ang pagiging isang adventurer. Kaya nagagalak daw siyang makita ng harap-harapan ang totoong mga bagay. At sumagot si Iori na, kaya pala, pero dapat mo silang obserbahan ng mabuti para matuto tama ba ako? At sumagot naman si Miss Amami na gagawin daw niya. Habang kinakalaban ng C-rank adventurer ang isang dungeon monster, ito ay nadulas papunta kay Miss Amami. At sumigaw ang C-rank adventurer na tumakbo ka na, at habang lumilipad ito ay sakto namang nahulog ang isang debris ng bato. At nang idilat na ni Miss Amami ang kanyang mga mata ay napaha na lamang siya. At sumigaw si Mr. Fukumoto kung ayos lang ba daw siya. At sumagot naman si Miss Amami na oo. At parang swerte lang daw ang pagkahulog ng bato sa mga huling oras at siya ay nakahinga na ng maluwag anya kay Seki Iori. At sumagot si Iori na oo, tama ka. At nagsalita ang isang C-rank adventurer na ang susunod daw ay ang dungeon boss. At tayo na aniya. Nang makapasok na sila sa chamber ng dungeon boss ay may tinig na bigla na lamang nagsalita. Na ang unang kondisyon daw ay kapag nakarating ka sa chamber ng dungeon boss nang wala man lang kahit ni isang galos ay nakamit na. Napaha na lamang sa bigla ang mga C-rank adventurer. At nagsalita si Seki Iori kung ano daw ang tinig na iyan. At nagsalita ulit ang tinig, na ang ikalawang kondisyon na magdala ng dalawang baguhan ay nakamit na. At napatanong na lamang si Mr. Fukumoto kung totoo ba ito, na makakakuha na ba sila ng kayamanan. At nagsalita ulit ang tinig na nagsasabing, ang ikatlong kondisyon na magdala ng isang taong hindi pa nagigising ang skills ay nakamit na. At ang tatlong kondisyon ay nakamit na. At lalabas na ang extra boss sa chamber na ito. At nang lumabas na ang extra boss ay laking gulat ng mga C-rank adventurers kasama na din sina Seki Iori at Amami. At isang higanting turo ang lumabas na nagwawala na may hawak na kutsilyo. At agad netong pinaghahampas ang mga C-rank adventurer. Habang tumatakbo sila papuntang labasan, ito ay kusang nagsarado. At nagsalita si Iori na ang kanilang daanan palabas ay wala na. At napatanong si Amami ng may halong pag-aalala kung makakaya naman siguro nilang talunin yan, di ba? At ang sabi ni Iori na magtiwala na lang tayo sa ating mga seniors. Habang ang C-rank na si Yamada ay pinigilan nito ang atake ng higanting turo. Ngunit hindi ito kinaya ng kanyang pangsangga at tumilapon. Pagkatapos noon ay nag-follow up ng atake si Mr. Fukumoto, ngunit nasanggalang ito ng higanting turo. At nag-counter-attack din ang higanting turo. Habang naghihintay si Mr. Fukumoto sa atake ng higanting turo ay humihingi ito ng patawad kay Yamada dahil hindi niya ito naipaghiganti. At nang pa-counter na ang higanting turo kay Mr. Fukumoto ay kumilos na si Iori para sanggain ang atake neto. At nagulat si Mr. Fukumoto sa ginawa ni Seki Iori. At sinabi ni Iori kay Mr. Fukumoto, na may paraan siya kung papaano talunin ang boss. Kaya dapat sundin nito ang mga sasabihin niya.